Libra, hello. Excuse me lang, ayusin ko lang yung mic ko, Libra. Ito nga pala yung reading mo for the month of November. Ano yung mga dapat mong malaman, mga posibleng parating. Maraming salamat, Libra, sa iyong continuous support, pagsubaybay. Malaking tulong at sobrang na-appreciate ko yung like, shares, and comments ninyo. Para sa mga private reading services ko, mag-message privately kayo sa aking official FB page. Panoorin ninyo yung details sa dulo nitong video nandyan, pati yung mga nakasulat sa description. So, this is for Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Hindi ito personal reading, Libra. Hindi ito 100% na magre-resonate sa iyo. Pag hindi tumutugma, wag ipilit. Ang ibig sabihin lamang nun, it's not for you. Ayan. Uy, ganda, Libra. Except for, so may success sa iyo. Maaring namamayagpag ka ngayong November, Libra. Pwedeng sa career mo yan, pwedeng sa negosyo mo, or sa kung ano man tong endeavor na ginagawa mo. This November, there will be success. Or at least, merong isang successful outcome, no? Ganda. Kumikinang ka, Libra, this is a glow up. Success and glow up para sa'yo. Yun lang, pwedeng merong konting kurot lang naman, Libra. So, may konting gusot, may konting problem siguro pagdating sa financial, sa budget, yan. Uy, may mga ano dito, ha? May mga romantic encounters. Pwedeng may mamimit ka sa party na pupuntahan mo or event, no? Pwedeng may dadaluhan ka and then pwedeng may mga kilig moments doon, pwedeng maka-attract ka ng romantic interest or partner. Yan. Basta may mga ganap-ganap dito, may mga party, socializing, and pwedeng doon sa mga pupuntahan mo na yun, pwedeng may romantic encounter, no? Wow, ang ganda. Meron ka nang success, meron ka pang period ng prosperity and abundance. So, parang feel ko lang, Libra, umaapaw-apaw yung mga ano mo, mga grasya mo, yung mga blessings mo, no? Magagandang bagay para sa ngayong November. Kasi bukod sa success, sa glow up mo, meron ka pang prosperity and abundance. Okay? Sapat yung mga pangangailangan nyo, Libra. Ayan, sa pagkain, no? Kompleto kayo dyan, hindi lang. Pati yung sa mga ibang needs. Kahit sabihin mong tight yung pera, yung budget, at least may mga blessings pa rin na pumapasok. Enough pa rin, Libra. Enough pa rin para sa pangangailangan mo at ng family mo. Siguro nga kasi nagagawa ng success mo eh. Halimbawa, success yung negosyo mo. Or marami kang OT. Yan. Meron ka ring traveling lightly. Simplify your life. Overcoming obstacles. Ooh. Ang ganda. Grounding. Go deep, explore your roots. Wondrous universe. Ang ganda. You are walking in beauty, Libra, ngayong November. Sorry. Nadidigay ako, guys. Excuse me. Huwag mong i-burden yung sarili mo, Libra, sa mga unnecessary stuff. Kahit hindi material ito. Simplihan mo lang. Ibig sabihin, huwag kang magdala ng kung ano-anong baggage. Emotional baggage man yan. Yung mga energies na hindi mo kailangan.
Oo, mag-simplify ka, maging minimalist ka. Iwasan mo na i-burden yung sarili mo, konsumihin yung sarili mo, mag-carry ng mga kung ano-anong energies na hindi naman kailangan. Yun yung nakaka-drain sa'yo, yun yung nakakapagpabigat sa'yo. Kailangan mong magbawas ng mga unnecessary drama, toxicity, or kung ano man tong mga bagay na tinutukoy. Alam mo, siguro dalin mo lang yung basic. Yun lang muna yung bigyan mong focus. Priority. Do not concern yourself doon sa mga hindi importante, irrelevant. Bigyan focus mo yung mga priority dito. Simplify mo lang. Huwag mo nang pansinin yung mga hindi naman kailangan pansinin. Huwag mo na i-involve yung sarili mo sa mga ganun. Mag-focus ka dun sa pinaka-importante, sa pinaka-kailangan mo lang. Kasi nasayang yung energy mo eh. Kasi ito parang feeling ko dito is nag-aaksaya ka ng energy mo doon sa mga bagay na hindi naman talaga yun yung dapat na pinag-focusan mo. And nadidrain ka. Yun yung nafe-feel ko rito. Dead man na lang sa mga ganun. Ayan, anumang obstacle tong kaharapin mo ngayong November. Ma-overcome mo. You can overcome anything. Libra, ganyan kakalakas ngayong November. Ganyan kaka-determined. Diba? Ang ganda ng energy mo, Libra. Basta wag ka lang magpapa-distract. Ibig sabihin, wag kang ano ba tawag doon yung wag lang madadivert ba or mapupunta attention mo doon sa mga hindi dapat pagbigyan pansin. Yan, yun yung nafe-feel ko sa traveling lightly. Pwede kasing dito sa traveling lightly din, pwede ring dapat mag-unload ka ng mga unnecessary baggages na dala-dala mo. Anything na nakakapagpabigat ng damdamin mo, ng isip mo, ng trabaho mo, basta overall. You need grounding, yan. Pwedeng hindi, kalmado yung mga energies mo, hindi aligned eh. Kailangan mo i-ground yung sarili mo. Kasi nga pwedeng nadi-distract ka. Baka sensitive ka na tao eh. Pwedeng empath na madali kang madali mo kasing ma-absorb yung mga energies around you. Ganun ka ka-sensitive na tao siguro. So, you need grounding. Pwedeng nawawala sa sentro yung mga chakras mo. Yan. Wala ko alam sa mga chakra pero pag sinabi natin grounding, kailangan mo isentro uli yung mga energies mo eh. Okay? Kasi nadidiskaril. Pagka na-overwhelm ka, nagkakaroon ng mga stressful situations na alam mo yung energies mo kung saan napupunta. Yun. Kaya siguro kailangan mo ng centering, ng grounding. Marami sigurong toxicity sa paligid or sa mga ginagawa mo, stress, yan. Pero nakikita ko, ang daming wonderful things, ayan, wondrous universe. Maraming magagandang bagay, wonderful things awaiting you ngayong November, Libra. You will literally walk in beauty. Kumikinang ka nga, nag-glow up ka, tas may success ka pa, may prosperity, abundance, may romance. So, parang napakaganda ng November para sa iyo. Literal na you are walking in beauty. You are glowing up. No? You are having a good time. No? Maraming magagandang bagay for you this November. If only ma-maximize mo kung paano mo i-center yung energy mo sa kung ano yung dapat mo lang munang bigyan ng sentro. Yan. It's kumbaga how you use your energy wisely and paano ka maging wise sa kung ano yung dapat mong bigyang focus. Okay? Emphasis, no? Tignan natin. What else will be coming for you this November? So far, maganda yung nakikita kong energies mo.
Okay, hindi naman kasi yung financial na yan, it's not that critical. Parang ano lang naman, pinch lang naman. Sabi ko nga, kurot lang. Para ka lang nagpa-injection. O para ka lang kinagat ng langgam. Parang ganun. Siguro. Yun yung nafe-feel ko. Kasi may abundance and prosperity. Okay? So, you also have Emperor Energy Aries. And meron kang Hanged Man. Tsaka Leo. And Scorpio. Tsaka Taurus. O, pwede may mga nakakadil ka Aries, Leo, Scorpio, or Taurus. Okay, so you need discipline, Libra, this November, kung gusto mo talagang maging, ano ba tawag doon? Maging in control dito sa situation mo. Pwede kang mawala ng control dito sa situation mo dahil lang of lack of discipline. Or you could be dealing with someone who is trying to control you. Oo, kasi Emperor reversed ito. Pwedeng ito ay, ewan ko, may napipick up akong energy dito ng person na overconfident. Or someone who's parang, kung sino man itong makakaharap mo na parang ang taas-taas na ego niya. Feeling niya siya ay boss. Feeling niya siya ay superior. Oo. And may pagka-bossy. Gusto niya parang siya yung nasusunod. Feel niya pwede niyang i-push, i-bully na lang yung mga tao. Feeling niya mas angat siya na parang siya yung pabibo na nag-uutos. Yan. You could be dealing with an a-hole na boss or superior pag sa workplace to. Or someone who's, if this is a partner, this is a very, I don't know if narcissistic ito. Very, very controlling siya. Very strong yung kanyang very dominant energy. Mas dominant siya sa inyong dalawa pagdating sa relationship. May mga bagay dito, Libra, na naghihintay ka ng kasagutan. Parang meron ditong situation or tao, connection na iniwang kanya na sa ere. And until now, pwedeng walang closure. Pwedeng naghihintay ka ng answer from this person or explanation or ewan ko, at least sign from this person na, bakit bigla ka na lang niyang iniwan ng ganito. Yun yung nafe-feel ko eh. Iniwan ka sa ere, tinabla ka. Kumbaga halimbawa, example lang, nag-date kayo. Usapan nyo, magkikita kayo. Biglang hindi dumating. Okay lang sana yung na late, di ba? Ayan. Baka may mang-Indian sa'yo dito, mang-iwan sa'yo sa ere, mang-ghost, o bigla na lang naging silent, hindi ka na kinontak, and ikaw naman ay naiwang nag-iisip, nagtataka. Naghahanap ng answers. Yun yung napipil ko. Romantic relationship man ito or hindi, ha? Ayan. Merong basta, kung hindi man ito about connections, may something na naiwan ka sa ere eh. Naghihintay ka tuloy. Parang ganun. Kailan yung next sign, kailan yung next opportunity, or kailan magkakaroon ng answer, kailan magkakaroon ng change. Parang ganun. Parang na-stuck ka dito sa moment na ito. Pero hindi to forever, Libra. Naghihintay ka lang din eh. Binibigyan mo lang din ng opportunity yung situation na mag-clear up or yung tao na yun na mag-show up, magbigay sa'yo ng explanation as to why iniwan ka ng ganyan sa ere. Ayan. Maging smart ka, Libra. Huwag kang makisawsaw sa gulo ng iba. Huwag mong i-concern yung mga Huwag mong hayaan itong mga drama-drama sa paligid mo to get into your nerves. Sabi, choose your battles carefully.
Do not involve yourself with unnecessary stuff. Yun yung sinasabi ko with simplify your life. Wala ka lang mapapala dito eh. Kumbaga, sabihin mo, not, there's a saying na sinasabi nila na not my circus. Oo. Ibig sabihin, hindi worth it or hindi. Sorry, Libra, na putol. Dito tayo. So, yung sinasabi ko, not my circus. Hindi worth it pagtuunan ng energy or ng focus, yung mga ganong bagay. Okay? Just ignore. Pwede kasing may mga tao dito gusto nila mag-create ng conflict, drama. Maybe because may mga tao rito na nakiki-compete sa'yo kahit hindi ka naman nakikikarera or kompetensya sa kanila. They see you as their enemy or kakompetensya, rival. Oo. Kahit hindi ka kompetensya. Maybe because nakikita nila yung iyong success, nakikita nila yung pag-angat mo. May mga tao kasing ganun eh. Ayaw nila ba nung nasasapawan yung kinang nila? Minsan may mga ganun. At ikaw naman kahit nananahimik ka, kumikinang ka nung time na yun kasi nag-work hard ka sa sarili mo. Hindi nila ma-stand na kumikinang ka. So, pwedeng iba ganyan. Pwede lang may mga conflict dito, drama, toxicity, na nagki-create ng sila, nakiki-compete sa'yo. Pwedeng naiinggit to mga to sa achievement mo, naiinggit sa glow up mo. Ayan. Possible na may tao or mga tao na pwedeng gumawa ng tension or conflict dahil doon. They can't stand seeing you shine, Libra. Yan. Sa workplace man yan or sa grupo ninyo kung saan. Or sa lugar ninyo or sa family ninyo. Actually, minsan nangyayari din sa family. Okay? Okay, there could be some kind of disappointment, Libra, this November. Or pwedeng maging very overactive yung imagination mo, kung ano-anong nai-imagine mo, naiisip mo. Pwede ka ring dumaan sa pagiging moody. O, pwedeng maka-attract ng inggit. Ayan, sabi ko na nga, may jealousy dito eh. Insecurity or jealousy. Either may taong nai-insecure sa'yo or ikaw, kung maka-feel ka ng ganyan. Pwede namang two-way yan. Pwedeng may water sign. Scorpio, Leo, Aries, and Taurus. At nakikita ko rito, Libra, sa bottom ng deck mo. May mga distractions, may mga pampa-istorbo dito, mga pampagulo, instead na maituon mo yung attention mo sa dapat mong pagtuunan. Yun na nga, avoid mo yung mga distraction dito. Ito, binanggit ko kanina dito, tsaka yan. Yung mga hindi mo dapat pagkaabalahan, or may mga gumugulo lang ng attention mo dyan, nangaagaw ng attention mo para ma-distract ka, iwasan mo yun. Makakasira sa productivity mo yan. Instead na may matapos ka, baka lalong wala kang... Feeling ko kasi dito parang may mga maaaksay ang oras. Instead na tuloy-tuloy yung trabaho mo, marami kang ma-accomplish. Madi-distract ka kasi may mga ibang nangaagaw ng attention mo dyan. Pampagulo ba? Mga buraot ba, Libra? Yun natin love life po, Libra. Nako. Ang sakit naman nito. Stabbed in the back. Feeling mo binitray ka nitong person na to, Libra? Totoo ba yun? Nasaktan ka siguro. Or masasaktan ka pa lang this November, not sure. Pwedeng yung iba sa inyo mangyayari pa lang, pero pwedeng sa iba tapos na. Baka maranas ka talaga ng heartbreak dahil dito sa person na to. Magdulot ng pain sa'yo yan. Feeling mo talaga, sinabutahe ka, binitray ka neto. Na broken heart ka, na-disappoint ka ng malupit dito sa person na to. Ang masaklap nun, Libra, parang nagkaroon ka na rin kasi ng attachment, malalim na attachment or obsession dito sa person na to. Kaya tuloy ikaw nasasaktan. Kasi kung wala ka namang attachment, di ka naman masasaktan in the first place eh. Kung kailan nagtiwala ka na and then malalaman mo ganito, ganyan. Kaya nga you felt like you've been betrayed by this person.
Oo. And mukhang may kaagaw ka rito sa person mo. Yan, no? May ahas. Either may umaaligid dyan na temptation, kung tutukain man niya ng person mo, or pwedeng meron kang kalaban, kakompetensya dito sa kakonect mo. The other man or the other woman or anumang gender, kahit na anong gender, meron kakompetensya dyan. Umaaligid. Okay, tignan na natin yung iyong mga payo. May kalaban, ganon. Pag-isipan mo muna mabuti, Libra. I-rethink mo ito. Rethink mo itong bagay na to, kung saan man patungkol ito. Pag-isipan mo munang mabuti. Para maiwasan mo yung pagkakamali or pagsisisi, no? Or problem. Pwede kasing nung una, baka okay pero ngayon maganda parang reviewin mo muna. Ipag-isipan mo uli bago mo bigyan ng go. Let go mo na, Libra, kung ano man to. Travel lightly nga, may kailangan ka ng pakawalan, bitiwan. Kung ano man itong nagda-drag down sa iyo. Mga emotions man yan, tao, bagay, sitwasyon na hindi na dapat nakaka-drag down sa iyo. Let go mo na yan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Kung hindi, hayaan mo siya. Wait, Libra, wait. Ito yung sinasabi ko na i-reconsider mo. Ano ba itong pinaplano mong gawin? Noong una, pwedeng pumayag ka na make up mo na isip mo, pero pag-isipan mo uli. Okay? Hold your horses. Wait. Maghintay ka ng perfect opportunity, pwede rin yun. O baka may waiting period pa. Kasi nga may hangman dito Tignan mo muna. Anong magiging lagay ng mga bagay-bagay. Baka siguro, kaya ka pinaghihintay. Lilitaw at lilitaw yung mga dapat mong makita dyan. So, hintayin mo na lang muna. Huwag ka munang magmadali. At ito na yung success. Double success, Libra. It's a confirmation na magiging successful itong November mo kung ano man yung gagawin mo. Let's see kung ano naman yung iyong closing message. Ito yung nahugot natin, Libra. Sabi dito, may mercy, peace, and love be multiplied to you. Jude. Tapos yung pinaka-message for you, know that today you are stronger than you were yesterday. Napakaganda, Libra. Diba yung kasabihan na what doesn't kill you makes you stronger? Parang ganito. Kung malakas ka kahapon, mas malakas ka ngayon, lalo na nalagpasan mo na yung pinagdaanan mo na yun. Yan yung isa-isip mo, Libra. I love you, Libra. Take care. God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.